Maraming mga paniniwala ang nagpapayo sa atin na iwasan ang malas, lalo na sa loob ng sangtuaryo ng ating mga tahanan. Mahalagang maunawaan na ang tinutukoy ng malas ay mga kondisyong lumilikha ng enerhiya na negatibo, stagnant, hindi balanse o hindi maganda ang daloy ng enerhiya. Maraming bagay maaaring lumikha ng mga kondisyong ito na hindi nagpapahintulot ng pinakamainam na daloy ng positibong enerhiya at maaaring humantong sa mga hindi ka nais-nais na pangyayari. Ano-ano ang mga ito? Bago ko mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang nakakaintrigang mundo ng mga malas na bagay na nakakuha ng imahinasyon ng tao na magdulot ng takot at kasawian. Kaya kung ikaw ay isang matibay na naniniwala sa kapangyarihan ng mga sinaunang paniniwala, isaalang-alang ang mga bagay na ito na maaaring nagbibigay ng masamang enerhiya na nagpapahirap sa iyo. Kalat. Ang kalat ay isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-akit ng kayamanan at kasaganaan. Ang isang kalat ay maaaring hadlangan ang daloy ng positibong enerhiya at maaaring humantong sa mga problema sa pananalapi. Mahalaga panatilihing malinis at walang kalat ang iyong tahanan at opisina. Ang mga tambak ng basura ay nagsisilbing isang balakid upang ang positibong enerhiya ay hindi naipon sa iyong espasyo. Mga tumatagas na tubig. Suriin ang iyong tahanan para sa anumang pagtagas. Kung mayroon kang kusina o banyo na may tumutulo sa gripo sa lugar na ito, tatagas din ang iyong pera. Kahit na ang isang maliit na patak ay maaaring sumagisag ng pera na dumudulas. Ang pag-aayos kaagad ng mga pagtagas ay makakatulong na mapanatili ang iyong pinansyal na daloy. Ang mga pagtagas at iba pang mga problema sa pagtutubero ay isang malas dahil sinasagisag nila ang pagkawala ng yaman. Wasak na kisame at sirang bubong. Ang nasira o tumutulo na bubong at kisame ay maaaring sumagisag sa mga paghihirap at paghihirap sa pananalapi. Maaaring magkaroon ng malaking negatibong epekto sa iyong tahanan. Maaari itong lumikha ng negatibong enerhiya sa tahanan at makakaapekto sa pag-iisip ng mga nakatira, na humahanto sa pinansyal na stress at strain sa mga relasyon. Maaari rin ito makagambala sa pagkakasundo ng bawat miyembro ng pamilya at lumikha ng isang pakiramdam ng pagkabalisa at kawalan ng pagkakaisa sa tahanan. Makakagambala ito sa daloy ng enerhiya, hindi balansehin ng mga elemento, humantong sa negatibong akumulasyon ng enerhiya, pahinain ang integridad ng istruktura at makaapekto sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng kalusugan, relasyon at katatagan ng pananalapi. Kaya napakahalaga na matugunan kaagad ang anumang mga isyu sa bubong at mapanatili itong maayos para sa maunlad na lugar ng pamumuhay. Mga sirang bagay. Ang mga sira o nasirang bagay ay pinaniniwala ang nakakaakit ng negatibong enerhiya at maaaring humantong sa mga problema sa pera. Ang anumang basag, sira o hindi gumagana ay maaaring makaubos ng enerhiya. Ang mga ito ay katumbas ng pagkasira at pagkakaroon ng pinaliit na enerhiya sa pananalapi. Ngunit dahil lamang sa isang bagay na nasira, ay hindi nangangahulugan na dapat mo itong otomatikong itapon. Huwag lamang itong manatiling sira ng matagal. Kung may nasira at isinantabi mo ito upang ayusin, ngunit pagkalipas ng 3 taon, nakaupo pa rin ito sa parehong lugar, oras na para itapon ito. Mahalagang alisin ang anumang nasira o sirang bagay, lalo na kung ito ay nasa sulok ng yaman ng iyong tahanan o opisina. Sirang salamin. Ang pamahiin na nakapalibot sa mga sirang salamin ay nagmula sa sinaunang Roma. Naniniwala ang mga Romano na ang salamin ay hindi lamang salamin na pisikal na sarili ng isang tao, kundi isang bintana din sa kaluluwa. Ang pagbasag ng salamin ay itinuturing na nakakasira sa portal sa kaluluwa.
at isang insudo sa mga Diyos na nagresulta sa 7 taong malas. Ang nakakagulat na tagal na ito ay nag-ugat sa paniniwala na ang katawan at kaluluwa ay nagpapanibago sa kanilang sarili tuwing 7 taon. At kapag natapos na ang pag-renew, ang sumpa ay magwawakas. Ang basag na salamin, nasa salamin man, nakapalibot sa isang picture frame o naka-embed sa iyong mga mesa at counter, ay madalas na sumasagisag sa pagkawala ng isang relasyon, kalungkutan sa isang kamakailang pagkamatay o isang pangangailangan na itago ang nakaraan at sumulong. Ang mga sirang salamin ay sumisira sa ating mga paningin sa ating sarili, sinisira ang daloy ng magandang enerhiya sa ating mga tahanan at nagdadala sa atin ng malas. Pinakamainam na palitan o itapon ng mga sira at basag na salamin. Patay o nalalanta ng mga halaman. Ang mga patay, naninilaw at lantang halaman ay pinaniniwalaan na nagdadala ng negatibong enerhiya at malas. Ito ay dahil ang mga patay na halaman ay sumisimbolo sa pagkabulok, pagpapabaya, kontra sa enerhiya ng kasaganaan at nagdadala ng negativity at pagwawalang kilos sa isang espasyo. Dapat alisin agad ang mga halamang ito. Mga halamang cactus. Ang mga halamang cactus ay pinaniniwala ang may negatibong enerhiya at hindi inirerekomenda para sa bahay, lalo sa loob ng bahay at opisina. Ang mga ito ay pinaniniwalaan na nakakaakit ng negatibong enerhiya at maaaring humantong sa mga problema sa pananalapi. Ang cactus ay hindi isang paborableng halaman dahil ito ay may mga spike at ito ay masakit sa iyong antas ng enerhiya sa buong araw kahit na wala ka sa bahay sa lahat ng oras. Hindi ka dapat maglagay ng cactus sa loob ng iyong tahanan, lalo malapit sa iyong pintuan. Ang pagkakalagay na ito ay mag-iwas sa anumang mapalad na enerhiya ng chi na may epekto ng poison arrow nito at mapipigilan na magandang enerhiya mula sa pagpasok sa iyong tahanan. Dapat lamang itong gamitin sa labas at sa mga partikular na paraan lamang. Horseshoe na may mga dulo na nakaturo sa ibaba. Ang horseshoe ay tinuturing na napakaswerte at ginagamit upang ihang sa mga tahanan upang protektahan ito at makaakit ng magandang kapalaran para sa pamilyang naninirahan sa loob. Ngunit kung ito ay mali ang pagkakasabit, ito ay magdudulot ng malas. Pinaniniwalaan na ang pagsasabit ng horseshoe na pati warik ay malas dahil pinapayagan nito ang lahat ng swerte na lumabas at iniisip ng ilan na pinipigilan nito ang diablo na umupo dito. Ang pagsasabit nito na nakaturo ang mga dulo pababa ay masamang kapalaran dahil mahuhulog lahat ng swerte. Mga sapatos sa mesa. May paniniwala na darating ang malas sa taong naglalagay ng sapatos sa mesa. Maaaring may kinalaman ito sa kamatayan at ang idea ng paglalagay ng bagong pares na sapatos sa mesa ay magsasaad na may kamamatay lang. Magkakaroon ka ng malas sa buong araw o isang paraan ng paggugulo sa kapalaran at maaaring magresulta na makipag-away sa isang tao o mawalan ng trabaho. Kung hindi mo sinasadyang naiwan ang iyong sapatos sa hapagkainan, maaari mong iwasan ng malas sa pamamagitan ng pagdura sa talampakan ng sapatos o pagkatok sa ilalim ng tabletop. Pero para mabura ang malas, dapat ang naglagay ng sapatos sa mesa ang magtanggal nito. Bukas na takip ng inodoro. Siguraduhin panatilihing nakasara ang takip ng iyong inodoro sa lahat ng oras upang maiwasang maalis ang iyong pera. Ang mga banyo ay maaaring maubos ang enerhiya dahil ang tubig ay sumisimbolo sa kayamanan na umaalis sa bahay. Panatiling nakasara ang upuan ng banyo at pinto ng banyo upang mabawasan ang epektong ito. Ang pag-iwan sa takip ng banyo na nakabukas ay sisipsipin ang positibong enerhiya sa ating buhay. Bukod dito, hindi kaayang-ayang ang pagtingin sa toilet bowl na nakabukas. Ang anumang bukas na drain ay itinuturing na masama na nagpapahintulot sa puwersa ng buhay na dumaloy palabas sa iyong bahay.
Kung isipin mo, ang pagbubukas ng palikuran ay isa sa pinakamalaking drain sa iyong tahanan, kaya ang pagsasara nito ay maiiwasan ng kaunlaran at positibong vibes mula sa pagtakas sa iyong likuran. Kalendaryong nakasabit sa pintuan. Ang pagsasabit ng kalendaryo sa pintuan ay pinaniniwala ang magpapaikli sa buhay ng mga taong naninirahan sa bahay. Lumang kalendaryo. Katulad ng nakakatakot na pagtiktik ng sirang orasan, ang pagpapakita ng kalendaryong natigil sa nakaraan ay pinaniniwala ang mag-aanyaya ng kasawian at itulak ang iyong swerte sa gilid. Ayon sa sinaunang paniniwala, ang tila hindi nakakapinsalang gawaing ito ay may kapangyarihang pigilan ng kaunlaran at paikliin pa nga ang buhay ng isang tao. Isang malinaw na paalala na masalimuot na ugnay sa pagitan ng panahon, swerte at tadhana. Ang pagtatapon sa lumang kalendaryo at paglalagay ng bagong kalendaryo ay nangangahulugan ng pag-iwan sa nakaraan at pagyakap sa hinaharap o pagsulong sa buhay. Para sa ilan, ang mga lumang kalendaryo itinuturing na pinagmumulan ng mga nawawalang enerhiya na nagpapanatili sa iyo na nakulong sa nakaraan. Sila ay humahadlang sa iyong pag-unlad sa buhay. Mahalagang maging maingat sa mga bagay na dinadala natin sa ating mga lugar na tirahan at trabaho. Bagamat ang ilang mga bagay ay pinaniniwala ang nakakaakit ng kayamanan at magandang kapalaran, ang iba ay maaaring magkaroon ng kabaliktaran na epekto at nagdadala ng negatibong enerhiya at mga pakikibaka sa pananalapi. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyong ito at pagpapaligid sa ating sarili ng mga bagay na pinaniniwala ang magpapahusay na positibong enerhiya at kasaganaan, makakalikha tayo ng kapaligirang sumusuporta sa ating mga layunin at adhikain sa pananalapi. Mahalagang tandaan ang ating sariling pag-iisip at mga aksyon ay may mahalagang papel din sa pag-akit ng kayamanan at kaunlaran. Sa pamamagitan ng paglilinang na positibo at nakatutok sa kasaganaan na pag-iisip at paggawa ng mga praktikal na hakbang tungo sa ating mga layunin sa pananalapi, maaari tayong magsikap tungo sa paglikha ng isang buhay ng pinansyal sa seguridad at kasaganaan. Sabayan natin ang pagdarasal sa ating Panginoong may kapal upang gabayan tayo sa ating buhay.